Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus, the cause of divisions, taken from Luke 12, verses 49 to 53. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my strength until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father. A mother against her daughter, and a daughter against her mother. A mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nakita ko rito yung divided. I have come to divide, hindi yung peace yung kanyang sinabi rito. Ang kausap niya, yung mga disciples, yung mga tagasunod niya. Pagkatapos, ang example niya na nadi-divide at nag-aaway, magkakamag-anak. Laging si Jesus, laging pinakikita niya yung extreme. It is a warning. Yung kanyang goal na yun to peace at hindi nangyari, it can cause division even in the family. So, yung napili mo is division. Siyempre, pag silabing division, magkakaiba ng isip. Hindi naman division kung pare-pareho. So, sa akin naman, yung napili ko is yung how I wish it were already blazing. Yan. Kasi yan yung sinabi ni Jesus. At pag binasa mo ito, tapos yung family divided, lahat to, sabi, father, mother divided. Tapos sasabihin ni Jesus, how I wish it were already blazing. Kasi sabi niya, I will set it on fire. So, yun yung parang naging question mark sa akin, bakit kaya? So, isa message natin, malalaman kung bakit kaya niya sinabi yun. How I wish it were already blazing. Ibig sabihin, parang apparent, yung parang kitang-kita na nagkakaroon ng problema. Okay, so yung message, no? Pag kinumpleto mo yung how I wish it were already blazing, sinabi niya kasi, I have come to set the earth on fire. Hindi ba minsan pagka nag-aano tayo yung pag filled with the Spirit, di ba? Parang your heart is blazing, parang on fire ka. Passionate. Yan yung term, yung passionate. Ngayon, bakit niya siningit dito? Kasi sabi nga dito, no, kanina nga nung sinabi dun sa sermon natin na magkaiba, may magkaiba. Siyempre, pag magkaiba, yung isa kay Jesus, yung isa hindi, di ba? So, yung sinasabi niyang dito, tingin ko na message niya, ang sinasabi niyang nagbi-blaze dito, hindi talaga yung literal na apoy, kundi yung nagiging, nag-aalab yung parang sinabi mo kanina yung passionate ka. Dun sa parang, sinabi mo, kunyari, ako yung anak, sinabi ko sa magulang ko, Mami, gusto, alam mo, naniniwala ako kay God kasi ganito, gano'n, na siya talaga ang... Tapos yung nanay mo, baka siguro hindi siya religious. Ikaw, talagang passionate na passionate ka. So, doon nagkakaroon ng parang may differences kayo. Hindi naman talaga nag-aaway, pero may differences kayo. Nade-divide kayo. Pero ang gusto ni Jesus, how I wish, bakit niya sinabi yung passionate? Kasi pag passionate ka, hindi ka titigil at hindi ka magpapatalo. Isipin talagang yan na si God eh. Talagang kahit anong mangyari. Firm. Oo, firm ka Firm. kahit na parang si Jesus, di ba? Nung sinabi na
Ang daming inaccuse sa kanya up to the Mm. when he died on the cross, bumigay ba siya? Hindi. So, ganun yung gusto niyang makita sa atin. Hindi naman na tayo pa mamamatay sa crucifix, pero mamamatay tayo sa yung ating mga wants, yung mga ganun. Kasi si God ang nakikita sa buhay natin. Tama Yun. yon. Ang parang nai-imagine niya, sana pagpunta ko, eh talagang firm ka dun sa aking mga Yeah. tinuro. That means, halimbawa, sinabi yung love your enemy. Ba, talagang paninindigan mo yon. Na Oo. magkakaroon talaga kayo ng argument Sure. ng iyong pamilya kung hindi sila Mm. susunod doon. Ito, Kaya sinasabi niya, may division. Kasi hindi ka mag-give way sang-ayon. doon sa utos ng ating Panginoon, di ba? So, yun yung ano rito. Kasi, alam mo, dun din sa, kaya yung division, eh talagang mangyayari pag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos. Tapos yung mga disciples at sila nanindigan. Kaya biglang sabihin nun na minsan magkaiba kayo ng paniniwala, nagkakaroon tuloy ng um, separate ways sila. No? So yun yung sinasabi ni Jesus na divided yan. Pwedeng pwedeng parang sinasabi natin, eh hindi sila nagkakasundo, malamang sa kanilang Mm. gawain, eh nagkanya-kanya na sila. Ang sinasabi ni Jesus na, how I wish it was already on fire. Na sana yung aking mga disciples, Mm. eh talagang maninindigan sila. Yeah. Hindi ba? So yun yung ano, yun yung so ang lumalabas dito kaya sinasabi divided. Jesus is expecting that unless yung mga tao kaya nga ang haba ng anguish niya sabi how great is my anguish until it is accomplished. Kasi talagang mahirap yon. Mm. Alam ng ating Panginoon yun na matagal yon. Pero gusto niya makakita siguro nung mga tagasunod niya na talagang Totoo. on Mm. fire. Talagang maninindigan. At saka nakita ko rin dito, no, di ba sabi nga niya, yung, yung matagal, no, yung matagal to, sabi mo, di ba? Pinapakita lang talaga na meron tayong free will. Hmm. Hindi si God makikialam. No, hindi siya makikialam na kunyari nag-aaway, makikialam siya. Hindi. Kaya kung ang tulong lang niya na ibinibigay sa atin, kasi nag-surrender na tayo sa kanya, doon na tayo tutulungan. Pero kung kunyari siya, niya na naghihirap ka, yung ganun, eh siya naghihirap siya si Jesus Di ba? Nagdasal pa nga si Jesus kay God sa Hmm. Ama natin sa langit na, Lord, if you take this cup away from me, huwag sana ako, pero anong ending niya? Thy will be done. O Hmm. anong nangyari? Yung will ni Lord, namatay yung anak niya. So, Oh. ganun din tayo. Kaya tayo, no, pag kunyari nga, naging masunurin tayo talaga kay God, pati yung hirap, hindi na ho natin mararamdaman. Para si Jesus, tinanggap na niya. Hindi na natin Oh. reklamo sa kanya yon. Yeah. So Di ba? yan yung isa sa utos nga ng Panginoon na dapat natin sundin. Deny yourself. Sabi, if you are So, my disciples, deny yourself, pick up your cross and follow me. Ay, medyo mahirap yan. Yung ikalawa, yung pagpapatawad ng walang katapusan. Walang hanggan na pagpapatawad. Yung capital sin, di ba? Yung greed, gluttony, yung lust, yun, lahat yun, yung pride, ayun, mga mahirap din i-give up yun pagka nandito ka sa mundong ito. So yan. those are the things na siguro tinitingnan ng ating Panginoon. Sana lahat kayo are already blazing para panindigan itong aking mga inuutos. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Sabi niya, pag hindi kayo nanindigan, yan, parang ang sinasabi, makisama na lang tayo, sunod na lang tayo para walang away. Di Tsaka, ba? Para walang away. Ngayon, hindi yun ang inaasahan ng ating Panginoon. Mas gusto pa niya merong division. And yet, nakikita niya yung kanyang mga disipulo ay naninindigan. oh. Yun. At saka hindi nga yung hindi nga yun yung parang sinabi mo na yung gusto mo, no, yung gusto mong mangyari. Hindi yun yung parang pang sarili mo. Kasi kung pang sarili mo, no, di ba kasi sasabihin may division.
Tapos sasabihin mo, dahil kay God yun. Pero actually, may self-interest ka doon. Ngayon, pag may self-interest ka doon, mararamdaman mo rin yun kasi hindi ka at peace. No? Na kahit na nag-aaway kayo dahil kay God, iba yung pakiramdam na yung totoo sa hindi totoo. Kasi si God, yung grace ni God will help you. No, doon sa situation na yun. Kung totoo. Kung hindi totoo, ay mahihirapan ka Yeah. talaga. Amen. Okay. So see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.